Sabat po mga kapatid. Maraming salamat sa choir sa kanilang pag-awit. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na Kanyang pinagkaloob sa atin upang tayo ay magkasama-sama sa lugar na ito. Itinuturing ko pong isang malaking karangalan para sa akin ang makatayo sa inyong harapan ngayong umaga, bagamat ako po ay hindi karapat-dapat. Ang inaasahan ko po sana ay si Pastor Bong. Pero hindi ko po alam bakit ako ang na-assign dito ngayong tanghali. Purihin po natin ang Panginoon at nais kong sa anumang paraan ay ating pagsama-samahan at pagsalu-saluhan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. With the invention of the faster and more comfortable Asian-going vessel, it became possible to cross the Atlantic Ocean in a relatively shorter time. Maging noong unang panahon pa ng mga 1900s, ay nagsimula ng maimbento ang malalaking sasakyan upang mapabilis ang paglalakbay sa dagat. Ang dalawang malaking kumpanya na nagkokompetensya ay walang iba kundi ang White Star Line and the Cunard's Lusitania. Sila yung dalawang kumpanya na nagmay-ari ng malalaking barko in 1900s. At dahilan sa malaking kompetisyon ng dalawang kumpanyang ito, the RMS Titanic was born. Siguro ay narinig niyo na ng maraming beses ang tungkol sa barko ng Titanic, ang Sister Lizelle. At ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga. May kinalaman sa Titanic at ang mga naiwan nitong leksyon. The object lessons from the Titanic. Una, ang RMS Titanic ay isang kahangahangang sasakyan dagat. Bakit? Sa pangalan lamang po nito, Titanic, ang ibig sabihin ay napakalaki. Malaking sasakyan dagat. At ito ay merong nickname. May palayaw. Ang kanyang palayaw ay The Millionaire's Special. At meron din siyang bansag o ano tawag doon? Alias. Ang alias ng Titanic ay the Wonder Ship. At meron din itong popularity name. Titanic is popular in the name of the unsinkable ship. Titanic, the last word in luxury. At kung ating pong titingnan kung bakit ang Titanic ay kahanga-hanga, sa haba lamang nito. Na-imagine nyo na kaya kung gaano kahaba ang barkong Titanic? Ang haba po nito ay 882 feet long. At para madali ninyo ma-imagine, ang haba ng Titanic ay 2 football field. 2.5. 2.5 football fields. At ang taas nito, para ninyo ma-imagine, ay noong panahon niya, mas mataas pa siya sa pinakamataas na building ng kanyang kapanahunan. Approximately 72 stories. At alam niyo ba, dahil sa laki ng Titanic, pwedeng magkasya sa loob ang isang Airbus 300 na airplane. Hindi lang po yan.
Ang Titanic ng gawin ay nagkakahalaga ng $7.5 million ng panahon niya. At kung inyong susumahin ngayon, huwag niyo nang kumputin. Sasabihin ko na sa inyo. Ngayon ay nagkakahalaga kung sa ngayon ang Titanic ng $400 million. Ito ay mayroong 885 crew members yung nag-aasikaso sa mga pasahero. 885. At ang official passengers nito noon ay 1,343 passengers. Marami po, ano? Hindi lang po yan. Ang Titanic ay mayroong heated swimming pool. The first ever of its kind in a vessel. Hindi lang po yan. Merong gymnasium sa loob, may squash court, may library, may barbershops, parlors, lahat ng hanapin ninyo. Meron. Merong infirmary with operating room, and it is manned by 2 qualified physicians. Mga kapatid, Titanic is a wondrous vessel. Pero sasabihin ko sa inyo, ang ating sanlibutan, kung kahanga-hanga ang Titanic, mas kahanga-hanga ang ating sanlibutan. Bakit? It carries more than 6 billion passengers. Our Earth is a very big vessel. At siya ay tumatakbo with speed over 66,000 miles per hour. At ang ating daigdig ay merong perfect distance from the sun. Na kapag ang distansya ng ating Earth ay nabago, ang distansya mula sa araw, kahit na 2.5% lang, halimbawa, ilagay natin, na ang Earth ay lumapit sa araw ng 2.5%, hindi tayo maaaring mabuhay sa init. At kapag lumayo naman ang Earth sa araw ng 2.5%, it will be very cold. And to live is impossible. Ang ating Earth, mga kapatid, hahanga-hanga. Sa hangin lang. Huminga kayo ng malalim. Very good. Isa pa. Alam niyo ba kung bakit kayo nakakahinga ng maluwag? Sino sa inyo hinihika ngayon? Mabuti na lang, wala. Pero gusto kong maranasan ninyo ang sarap huminga ng malalim. Bakit kayo nakakahinga ng malalim? Sapagkat ang concentration ng ating air sa atmosphere ay eksaktong 21% oxygen and 79% nitrogen, na kung ito'y mababago, malaki po ang mangyayari. Halimbawa, sa halip na 19% ay 21% ang oxygen, kapag ito'y naging 25%, our gas will be highly flammable. At kapag naman bumaba ng 15%, everybody will be suffocated and will die. Bakit kahanga-hanga itong ating sanlibutan? Kung tatanungin ko kayo, ang ating sanlibutan ay nahahati sa dalawa. Yung mababa, pero itaas. Sa baba, lupa, dry land, and water. Ilang bahagi ang tubig sa earth? Ha? Ilan? 75%. Ang tubig, tama yung Brother Arman, 75%, 3/4, parehas lang naman yun eh. Binugulo nyo lang ako. Ang dry land, siyempre, para maging 100%, ilan? 25%. Binugulo nyo lang ako, parehas lang yun eh. Alam nyo ba, mga kapatid, ito kaya ay nagkataon lang. Nung pinag-aaralan, nung ako'y nag-aaral pa, nung ako'y bata pa, nung bata-bata pa, pinag-aaralan sa eskwelahan, ito ng
ang water ay 3/4 at ang dry land ay 1/4,